Oh, wait. Ay! Grabe, Oh my isang 9 gosh. lives, oh. Oh my Masha. gosh. Instant pick, pre. Parang part nung, parang may listahan sila dito ng pagkakasunod-sunod. Eto na, pre. Matagal nilang, actually, nakita natin nung regular season ng MPL Philippines, yung Estes ng isang Hillman, no, na si Rene J. Pero gaano kaya to, pre? Tingin mo? I think, in a way, kung isipin natin yung Fredrin na composition, pwede. Kasi Fredrin, wala naman siya nung tunay na burst. Sabihin natin meron siya nung appraiser stuff na masakit, pero gano'ng kadalas mo ba magagamit yung full stack na appraiser strath? Ang main problem dito for the Estes is the Masha. Hindi, naniniwala ko na sa tamang senaryo, hindi mo ma-outheal ang damage ng isang Masha. Sobrang bilis. Pala. At mahirapan dito si Granger tsaka si Farsa. Nako. At this also means na gatat-kacha yung kanilang EXP. Hindi naman maubusan ng damage output ang Aurora. At masasabi ko, early game might favor itong Aurora. However, I don't think na nakontrol nila itong Masha. Magiging problema itong Masha in the late game. Oo nga. So, medyo pumapabor ako dito sa 9 lives. Tingin ko yung Estes ang cool isipin but might be difficult later on. Ano no, nagigets ko na yung sinasabi mo dito, Wolf. Tsaka kulang din sila dito pagdating sa yung tunay na control, no, para sa mga heroes ng 9 lives. And alam mo naman, ang isang Masha, pre, kapag 3 buhay niyan, kapag nabawasan mo, pabor pa nga sa kanya kasi magre-reset yung Thunderclap niya. So, ang dami mo talagang iisipin dito para sa 9 lives habang Aurora Gaming ngayon. Kailangan mong paagahin yung snowball ng isang Suyu kasi gusto mo kagad may damage itong hero na to eh. If there's any team sa mundo natin dito sa MPL Philippines na malapit humawak ng Estes, alam natin na sa Aurora yan, na dati mga miyembro ng Blacklist International. Yep. Nandyan pa rin yun eh, yung genes ng paggamit ng Estes. So, ang hirap din i-doubt. But I think in a perfect scenario, mukhang masaya dito yung 9 lives with this Masha. Gatot versus Masha, siguro, this is Edward so alam niya yung gagawin. Pero tingin ko hindi niya mahawakan ito Masha. Oo, mahirap. May may unbreakable siya pero hindi ata sasapat yun. Kane Scofield ay umabante rin. Si Rene J maging target pero ang baba na kagad ng buhay ni Kane. Tinamaan din, unbreakable. At first blood, masyadong ang malalim ang naganap. 9 lives ngayon ay nag-struggle makaatras. 2 ang napatay at hindi magiging matagumpay ang kanilang pag-alpas. Aurora Gaming, first turtle ay kanilang mapupuntahan at makukuha. So much about the hype na sinasabi natin na maganda para sa 9 lives. Kapag nga naman ganun ka-aggressive, I think that's definitely 100% a mistake para sa 9 lives na ginawa nila doon na there's really no saving grace at luging-lugi sila doon kasi ang kailangan ng Fredrin versus Suyu, ang Fredrin versus Suyu matchup, kailangan makuha ng Fredrin yung first turtle. At malaking mistake yun na ginawa dito ng 9 lives. Mahihirapan sila dito makabangon. 2 yung late game nila Masha plus the 1-1. At yung Fredrin na hindi nakakuha ng first turret means na hindi siya makaikot. So ngayon, mahihirapan yung 9 lives na umabot dun sa kanilang power spike. Lugi sa level, lugi sa XP, lugi rin sa item. So, mararamdaman natin yan unti-unti. Lalo na point out mo na puro item dependent yung sides nila dito. So, I think babagalan muna ng 9 lives at bibigyan ng pagkakataon si Nosha na mag-double lane na. Bigay na sa kanila yung gitna. Ayan, ganyan nga gagawin nila. Kaya lang may feather dressing din para mabugaw. Itong si Nosha, Demon Kite, tutulong na rin sa pag-clear sa gitna. At ngayon first item available na kagad ang Thunderbell para kay Edward. Ayan. Nice dodge coming from Rene J. Ganda. This time, pinili ang flicker. At malaking bagay agad yan. Pero they did force out yung ultimate ni Rene J. 22 seconds bago mag second turtle.
masasabi natin, tingin ko 50-50 ang scenario dito. Pero kasi kung consider natin level, lugi si ano, no? Lugi. Si Kane Schofield. Oo, lugi So siya dito sa level. This might be Aurora ulit. At Edward, nakita mo naman kung gaano kalakas mambakot to. Yan na, oh. Iba talaga. Umaabante na. Iba talaga ang isang Edward ngayon. Rene J, ha? Tamang tago lang dun sa may pixel push. Ayun, Demon Kite. Umaabante na rin. Same with Kane Schofield. Pero kailangan ng reinforcement. Edward, sasalubungin na. Medyo mainipin na. Federation nagamit. Doon sa may banday ko lang agad. Ang pinuntirya ngayon. Nagamit yung Blessing of the Moon Gods. Pero di sapat yung heal ni Rene J para lang makaligtas. Pero nakakuha na rin ng kill dito si Edward. Atrasan muna. Kaloy na force yung flicker. Habang si Lanzo ay tutulong na rin at magre-react. At kompleto ang Aurora doon sa naging team fight na yun kasi sumama din itong si Doming Kite at napabayaan itong si Nosia na makakuha ng kanyang mga wave doon, pero Pagong ay nakuha na rin ng Aurora. Nine Lives, nagparamdam ng konti si Nosia doon sa may gitna. That also attracted itong rotation mula kay Holy Moly, aka itong si Doming. Kaya lang, hindi rin talaga nakuha ng advantage si Nosia kahit siya nauna doon sa pag-double lane. Kasi naabot pa rin ni Granger. Ang mga lupit pa doon, nagka-assist itong si Granger. And then, obviously, Aurora, napag-secure sila ng second turtle. Second death yan para kay Kane Schofield. Although nakakuha siya ng isang kill, it's clear na hindi yon favorable trade for them. At lalamang na ngayon ang Aurora ng 2,000. Gusto ko lang sabihin na available na rin ang Sky Piercer para dito sa isang Granger. Ito yung maganda sa Granger eh. Isang item lang plus Sky Piercer, parang pakiramdam mo ay nakuha mo na kagad yung kailangan mo. Unlike sa mga Trinity, walang pakialam ang Granger dyan pre. Isang item lang eh, di ba? Sky Piercer plus 1 lang, okay na eh. At dito para kay Take a Chance With Me na meron siyang Rapid Boots. Kanyang inuuna dito with the glowing. Ay, kupo, di maiwasan pre. Apat of the Guardian, ginamit din ni Edward para ma-force lamang ang 9 lives na umatras. Ngayon, ito na yung tali ng pagkakaibigan mula sa Aurora Gaming. Nasa may bandang ibabaw, itong si Stay Freaky. Gagamitin rin yung kanyang Feathered Earth Strike. At wala namang halos tatamaan para sa kupunan ng Aurora. Lipad-lipad lang muna dito si Yue. Makakasulubong si Edward. Pero wala na magiging casualty. Kalma muna ang magiging call ng magkabilang kupunan. Yep. Lalong-lalo na para sa 9 lives, kailangan nilang kumalma at magbigay nila ng mga objectives. Huwag nang palakihin ang lead na to. Huwag nang ipalobo. At ang kanilang win condition ay mag-farm up until the point na makatina itong si Lanzo, na kaya nang mag-one hit, na kaya na rin ito si Nosia. At 9 lives are definitely the back foot. Ngayon, sa third turtle natin, lahat ng ultimate available, lahat ng spell available para sa Aurora, napakababa ng tsansa pumalag dito ang 9 lives. Linis na nagiging laro ng Aurora dito, by the way, para sa 7-minute mark ng laban. Kuha nila lahat ng turtle. Even si Demon kahit hindi man lang napepuwersa doon sa kanyang pagpa-farm dito. Nag-attempt ang 9 lives, yes, kanina. Pero sila ay napanish din eh. So mas malaki ang tiwala ni Demon Kite ngayon na hindi siya maaagawan kung 50-50 yung retrihan. Tapos nakabasag na rin sa baba dito ang Aurora Gaming. So sisikip ang kamapahan ng 9 lives. Binitawan yung Feathered Earth Strike. Apat of the Guardian as well will be used. Ngayon kailangan ng umatras. Kagad dito ni Sean. Atras nila magiging call dito ng ilan sa mga miyembro ng 9 lives. Ahabol si Holy Moly. Grabe, napakatapang. Tumatawid under the base. Kasi nga naman yung tali ng pagkakaibigan. Dala-dala dito ni Rene J. At ang unang torre sa gitna ay pababagsakin na rin ng Aurora. Makapag-depensa pa, 9 lives, wala ng ultimate dito si Sean. Nangyari doon Earthshake na gamit. Naku po, namatay na kagad si Rene J. Ito na ata inaampay ni Nosia. Nakakuha ng kill. Ay magsabayan kay Holy Moly pero naging stuck lang ng Sky Piercer. Edward ngayon pinupulutanan ng 3 miyembro mula sa 9 lives pero kaya niya magsabayan kasi si Holy Moly ay talagang namaalam dun sa kamay ni Lanzo. Thunderclap play from that Masha. Naging chaotic yung laban na yun pero parang lumamang ang 9 lives. Ang 9 lives ay pinakitaan tayo ng magandang art of war. Wow! Willing silang magsakripisyo. So, nangyari sa Aurora ay nag-ubi sila naturally dahil meron silang Estes lineup.
hindi mali na mag-group up dito ang Aurora. Yun naman ang dahilan kung bakit sila nag-Estes. Pinush nila yung mid at hindi nila napansin na kapag push na si 1-1 dun sa may top. Nalikuran sila at eto na, makakuha na naman. And by the way, si Nosha at si Lansu, sobrang ganda ng synergy. Nakakuha sila ng magandang paglikod parehas. Nakapatay pa yung Masha. Si Lansu ang nag-aantay, na-reset yung Thunderclap pero last health bar. Pero mapapatay siya din ng Holy Moly ngayon. May ipitalan si Nosea, makakalipad ata. Naku, si Nosea na ako ng kill. Sayang hindi siya nakalipad doon. Kasi nga naman namatay kagad dito si Rene J. Pero sabi ng Aurora Gaming, sige, pagkakataon natin na humabol at bumawi. Papatayin natin na din si Kaloy pero may lilig na si Kane Scofield. And now, chance para sa Aurora na kunin na lang yung purple buff. And ang 9 lives ngayon, nabawian ng Aurora sa naging sequence. 9 lives have cut the deficit at na yung dalawang sinasabi natin kailangan nilang protektahan na I would have expected mga siguro 15 minutes pa tsaka sila aggressive. Pero hindi, challengers mentality itong 9 lives. Parang Ibo Makonochi, men. Sila yung magsa-start ng laban at nagugulat nila yung tempo dito ng Aurora. Oo nga, medyo nagugulo nga Si Lansu na naman sa may bandalikod. Si Demon kay Tata magiging Thunder. Andun yung Thunderclap na ibibitaw na rin kay Rene J. Patay na naman! Stay Freak with a kill! Na si Nossi ay nakalipad. Edward at yung buko pa ng Aurora Gaming. Ilalaban ba nila to? Sasalubungin na kagad nila si Stay Freak. Inamaalam na pero si Nossi wala na siya ditong ultimate. Pero si Rene J kagadang nabigyan. Ang crucial dito nabigyan doon si Holy Moly. So back-to-back deaths, 'di ba? Sinabi natin kanina na naging may mga player dito 9 lives na nagiging stuck pero na-cancel agad nila 'yon. Ayan na, makakalipad din itong si Kaloy. Sabay pindot ng Revitalize. Kakayanin ba ni Edward i-sustain yung damage from 9 lives? Oh my God. 9 lives rather, hindi na nga mangyayari yung Lansu. Ito na yung nagiging tinik sa lalamunan ng Aurora, pre. 9 lives. Gusto ko tong gantong mentality, challengers mentality. Kung nanonood kayo ng sports, combat sports, sabihin na nating boxing. Ang mga champion, nandun sa gilid, parang gusto lang manalo. Ang mga challenger, wala silang pake, lalo na yung mga young challenger, kung mabubugbog sila dito, walang stats, walang KDA sa 9 lives. Hahampas at hahampas, susuntok at maghahanap ng opening. Alam mo, doon pa lang sa drop, pre, yung first pick 1-1 kahit may parsa, challengers mentality na kagad yun Pinapatunayan nila sa Aurora Gaming na hindi sila basta-basta. Remember, kampiyon itong nakakaharap ng Aurora sa MDL Philippines. Sila Anso na naman nag-aabang. Sino kaya kanya mata-Thunderclap? Naku, sila mahampa! Pero si Neri J namatay kagad! At si Stay Freaky nakakuha din. Ang hirap at sa nabutin sa likuran. At si Lansu nakakuha rin. Umusata ang Aurora Gaming! Si Demon Kite na lang ang natitira at kailangan na maglinis ng 9 lives. Pwede yung gitna. Pwede nilang salubungin yung mga minions sa paparating at yun ang ginagawa nila. Saan ka nakita 50 seconds magre-respond yung Granger ng kalaban para sa 14 seconds? Imapush sila without taking the Lord. Kakayanin ba ito Burrito? Tatapusin natin nila. Nandun yung Thunderclap at ready lang mag-base lock ang 9 lives. Andun yung tali ng pagkakaibigan pero naubos yung mga minions. Ready J with a kill. Atras na magiging call dito ng 9 lives. Kaya nila talagang umiska po with that guiding wind play mula dito sa 9 lives. Atras si Stay Freaky. Buhay pa rin. Grabe yung bakbakan. Ang dugo ng challenger hindi tumitigil. Ang problema nga lang, kapag dire-diretso ka, mas mabilis ang takbo mo, mas malakas ang pag-crash mo. Ganun yun. No. And now, ang Lord mapupunta sa Aurora. Miraculo, hindi ko alam kung paano na magagawa to. Imposible. Wala silang retry. Oh no. Naku, La Policia, pre. No. La Policia sila dun, pre. Medyo napaapak bigla sa gas pedal. Nasobrahan sa gas pedal, pre. Kakaiba, no? Matilda going. Yung Estes, usually, force ultimo, sabay out ka.
9 lives hindi na, but this is a very crucial item from Rene J. Ano? Nagano siya, Winter Crown. Okay. This would be really good. Feathered Earthstrike na gamit. Dapat ito Hindi Guardian niya sa baba nagamit. likod. Pero namatay na naman si Rene J! Nakalipat si Nosia! Delikado at ang Aurora Gaming dito. Magiging 3v5 ang magiging Oh my sitwasyon. God! Hahabol na rin No ito si way. Stay Freaky. Kaya pang i-sustain ni Kane Scofield. Si Edward ay naka-frontline. Andun si Nosia. Pwede siya makapihit dito. Tatlo na huli. Andun yung operation shot. Atras muna si Demon Kite. Grabe, palaban talaga ang 9 lives. Wala silang videos doon, mga kaibigan. At wait, correct me if I'm wrong, Morito. Di ko alam kung namamaligtama lang ako, pero sure ako na merong Winter Crown si Renjet. Hindi Meron. niya nagamit. Hindi niya napindot. nagamit. Na sobrang bilis ng pangyayari. Shoot! Ganon Si ka Rene J. instant. Ganon ka instant pre. Imagine mo may Thunderclap, yung dami Hinosia, sobrang lapdi na. Remember 7, 2, and 6 ang KDA niyan. Nakadalawang deathman siya. Pero hindi na nagmamatter yun, lalo na nasa pa-late game na tayo pre. Oo. Mayroong sagot ang Aurora sa late game. At masasabi ko, kailangan nilang ng Winter Crowns. Oo. Pero hindi pala yun lang. Kailangan nilang magamit yung kanilang Winter Crown. Crucial to para kay Rene J, honestly. At Aurora Gaming needs to bank on this back. Kaya ba nila to? Ayun na naman Thunderclap. Grabe, ubos sa akin ang buhay ni Rene J! 4v5 magiging laban. Apat of Guardian gamit ni Edward. Pero naghahabol ang 9 lives. Apat of the Guardian na pagsagot mula kay Stay Freaky. Feather Shake naman ang ibibitaw ni Yue. Iiwan na ng Aurora si Edward. Alam na nila magiging sitwasyon. Yung wave ng minions na inaantay ng lives ay nasa gitna. At kulang na naman ang Aurora. Unbelievable. Unbelievable. Maiintindihan ko kung bakit sila nag-Winter Crown on Rene J. But maybe if we put ourselves in the shoes of Rene J dun sa moment. Parang imagine lang natin na tayong mahawak ng hero ni Rene J. Instant eh. Sobrang bilis, no? Isipin mo kasi kailangan mong pipindot mag-heal ka muna bago ka mag-win. I think that's the idea, di ba? Kasi pag naghawak kamay kayo, may konting balik doon kay Estes mismo, di ba? Parang matutulungan mo sarili mo by helping others. So, usually, kapag mag-Winter Crown ka, gusto mo na nabato mo yung regen spell mo. Let's say, kapag alis ka, mag-ulti ka para pag Winter Crown ka, mapag-heal back ka. Makahigop ka, oo. So, tingin ko, ito yung nangyayari doon kay Rene J. At by the way, hindi siya na-purify. So, it's another factor. Kasi, although kanina sinabi ko na naging benefit yung flicker para kay Rene J, late game ata doon niya maisip na sana naka-purify siya. Grabe, sobrang palaban dito. Kane Scofield ay sumubsub na. Naku, si Edward na susubsubin. Apat ng lugar na gamit. Feathered Earthstrike as well. Pero ito isa ko din Stay Freaky. Avatar of the Guardian din palikod. Andun yung pokes mula kay Yue. Ma-outplay ba nila? Ang ganda ng pagsalo. Pero nandito na si Lanzu. Papatayin itong si Yue. Ladies and gentlemen, sabay gamit ng Wind of Nature. Itong si Nosia. Nagamit na at bitawan na yung Winter Crown. Pero delikado ata sa pwesto dito ang Aurora Gaming. Si Edward ay may ipit. Nagamit na rin yung paglipad mula dito kay Nosia. Pero masakit yung poke sa Aurora at pwede silang dumiretso na lang doon sa Lord. Grabe itong laban. Wow. Saan ka nakakita, men? Valentina, kumopya ng gatot. Sinugod yung kalaban. Hindi ko ma-imagine pre yung mga nangyayari dito, pero ang gusto ko lang sabihin, sobrang palaban ng Onyx 9 lives. Ayaw magpaawat pre. Shoutout sa Onyx 9 lives. Balita ko nasa Laguna sila eh. Feeling ko kumain to ng dahon ng sili, tas pinausukan. May ganun? Grabe yung tapang nila, min eh. Daig pa yung gutom na gagamba. Oo nga, no. Ganun sila ka. Hindi ko ma-explain, honestly. And I think itong gantong klaseng playstyle hindi nagwo-work sa normal na nila lang. Oo, iba at talaga. And by the way, Aurora Gaming is known for their passive playstyle eh. So siguro, ito yung sagot nila. Look at that. Tingnan mo naman yung Matilda na yan. Ibang klase yung Matilda, pre. Pero pinipilit ng Aurora na mapigilan ang ginagawa dito ng 9 lives. Men, game number 1 pa lang ito, pero nakikita na natin yung glimpse doon sa kung bakit nga ba nagkampiyon itong 9 lives sa MDL Philippines. Remember, iba na rin yung format ng MDL. Iba rin yung global system na meron sila doon. And I think isa to sa mga rason kung bakit pakalalim ng hero pool ng 9 lives. Isipin mo, humugot sa tadyang pre. Naglabas ng Masha.
First pick, 1-1, guys. First pick 1-1 pa yan kahit may... Parsa kalaban. Iba talaga. To be fair, we did say dun sa draft, diba, parang late game yung 9 lives mas maganda. Tsaka parang mas pumabor ako kasi ang nangyaring resulta dito para sa Aurora, nag-este sila. Tapos parang naipit kasi si Edward sa isang gatot kacha. And I'm not saying na hindi na ganun yung performance ni Edward. Pero kasi parang hindi ito yung klase ng hero na ibibigay mo kay Edward. Gatot kacha, explosive pang eh. Mas maganda kung explosive. At kung sakali kasi na pinili nila tong Estes, meron talagang way para laruin to. And I think kailangan niya mag-survive. Siguro ngayon mapapaisip si Rene J na sana nag-purify na lang ako para mga ganun moments or even baka ages, di ba? Ang ganun. Kasi hindi niya napapapa. I think di pa nakakita ng Winter Crown. Or maybe, di naman tama ba? Alam mo, Burrito, minsan kailangan ko ng reality check minsan. Hindi talaga no? Number burst talaga siya eh. Hindi talaga niya nabibindot. One time nagamit niya ata, pero namatay din siya kasi naiwan na rin siya eh. Pero dun sa unang dalawang importante, yun ata. Hindi niya nabibindot. Napakabilis kasi nun, pre. Ang mahirap kasi dun, di ba pag thunderclap ng isang Masha, ngayon babanata ng Aurora. Pag binanata ng Aurora yung Masha, kasi nga hinahabol si Rene J, marireset yung thunderclap kasi mamamatay yung isang bar. Hanggang 3 bar yan. So hanggang 3 hampas. Yung thunderclap ang i-expect mo. So you did ask me habang nagda-draft na parang gana ba yung este sa Masha. And I was very clear na hindi ko nakikita yung na ma-out-heal ng isang Estes ang isang Masha. Naku, hindi makalapit si Demon Kite. Ano ba magiging goal nila dito? Soft reset. Grabe yung nagiging macro. Macro, tinatrap lang nila dito ang Aurora. Parang binibait nila na na manggigil kapag ang baba na ng buhay. Kapag nga nasa 30% na, 20% na. Di ba? Tsaka lamang din sila doon sa may top lane dahil yung naturally mas malakas yung flow nila dahil napushan lang yung hit. Pati yung mid. So, yung mega. Yung 9 lives, lalo na 1-1 eh. So parang pwede nilang, hindi sila nagsiskill doon sa Lord. Obviously, Fredrin, sobrang spammable yan. So parang wala lang din yan. At namamoney-back lang din siya dahil dun sa kanyang Gray Shield. So walang investment 9 lives dito. Pwede lang i-reset forever until magkamali yung Aurora. Yun nga ang ginagawa nila. May heal pa si Kaloy, may extra shield pa. Heal mula sa favor boots. Kaya si Demon Kite lang ang nagpapakita dito, pero pwede nilang panggigilan. Ito, panggigilan na sila si Demon Kite. Tumama rin yung ultimate and the Feathered Earth Strike. Uy, napapindot ang Winter Crown. Itong si Demon Kite. Lalaban ba sila dito? Kailangan ni Kane Scofield na umatras. Grabe yung double shield mula kay Stay Freaky. Ang baba ng buhay nila, pero yung flow ng taas. Kailangan may mag-react sa Aurora, pre. And 9 lives. This time na purnada yung kanilang plano. Yun nga lang, meron silang additional na layer pa which is yung Lord Dance. O yan no, Circling Eagle. Sabay tumive na kagad! Si Kane Scofield! Nagamit na yung Precious Shot. Pero ito na yung pagbawi ng Aurora Gaming. After Tugali, nagamit ni Edward para lang umatras. At ngayon ay may mga na-exhaust na ultimates dito ang Aurora Gaming. Rene J with that blessing of the Moon Goddess, Feathered Earth Strike para kay Yue, and the Avatar of the Guardian. Si Demon Kite, sisilip na rin siya rito. So may reset. Unli reset, pre! Grabe, men. Grabe ano macro. Macro is king. Talagang dinidivide nila yung Aurora. Si Granger na sa top. Pwede nila i-consider na lumaban. No siya. Kailangan mag-ingat dito. Huwag masyadong magmalalim. And si Lanzo ay naisapatan. Doon, nag-iingat din sila. Alam nila na any moment ay may pwedeng sumampal na Lanzo sa kanila. Ayun, Circling Eagle, sasama si Kane Scofield na dive yung 5 miyembro after the card. Nagamit! Naku, nabutan natin Aurora Gaming. Napabili na rin ng Immortality dito si Demon Kite. Ngayon si Nosia ay nakalipad. Kailangan na rin umatras ng Aurora dito. Sabay bawi din. Okay. Buhay pa rin itong si Nosia. Sabay bili ng Imo. Grabe naman. Napakabilis naman ng mga reflexes at mga daliri ng mga players na to. No way to explain this. Low HP yung Fredrin. Although may Gray Shield siya, nag-dash in sila with the Matilda. So may appraiser slot, pre. Enough na yun, man. Enough na yun para mabait si Edward na lumalim. Na-isolate si Edward.
Oh, Ang no. ginawa ng 9 Lives, hindi nila sinubsob yung likod. Pinaulti Oo. lang nila si Nosia doon sa likod para mag-aadikit yung mga members ng Aurora. Sabay Oo. take out si Edward. Okay, feathered airstrike ha. Ngayon si Wow. Kane Scofield ay matagumpay pero Linis. sabi nila rundown, papatay ba nila din si Demon Kite? Si Lanzo ay nag-aantay din ng right timing. Inaabangan ni Lanzo na magamit yung Blessing of the Moon Goddess bago sumampal pre. Ibang klaseng timing ang ginagawa dito ng isang Masha. At yung relentless na tiyaga dito ng 9 Lives na ilang reset yun? 4 or 5? Marami pa ata, hindi ko na mabilang sa daliri eh. Kasi ang alam nila na kahit anong gawin ng Aurora Oo. or kapag ang Aurora ay nag-clear lang dun sa mid at saka dun sa top at hindi na nilalim, lalamang yung 9 Lives dahil sa inhib. Tinake advantage nila yun at nainip yung Aurora. Okay, sasalubungin nila tong Lord ha. Ngayon kompleto ang 9 Lives at Aurora pero may 6 man sila nakasama. Dumive dun sa may bandang likod, na-cancel yung Feathered Earthstrike, basag na rin yung Torres sa itaas. At sa ibaba bala, pero si Lanzo nagbe-base lock na! Si Lanzo ay nagbe-base lock at ang 9 Lives ang makakakuha ng Game 1.